Magandang araw. Isang malaking tapatan ang posibleng mangyari ngayon matapos opisyal na pumirma ang pambato ng Amerika na si Shakur Stevenson sa SUFA Boxing. At ang matindi rito, direkta niyang makakabangga ang ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo. Paano nga ba naging posible ang laban na to? Dahil ito sa bagong sistema ng SUFA Boxing, ang bagong promosyon na binuo ni Dana White ng UFC at Turki Al-Sheikh. Binabago nila ang laro dahil hindi nila kinikilala ang apat na traditional na major sanctioning bodies gaya ng WBC, WBA, IBF at WBO. Wasak ang tinatawag na belt culture dito dahil may sarili silang patakaran. 8 weight division lang mula sa 17 na timbang sa modernong boxing. Ibinalik ng SUFA ang original na 8 timbang lamang. Isang kampiyon lamang gaya ng UFC, isang malinaw na kampiyon lang kada division para wala ng kalituhan sa kung sino talaga ang pinakamagaling. Dahil dito si Shakur Stevenson ay nasa ang bababa sa lightweight division, ang mismong timbang kung saan kasalukuyang nagpapasiklab si Mark Magsayo. Matatandaan na noong April 5, 2026, pinatunayan ni Magsayo na pamatay ang kanyang kamao matapos niyang i-TKO sa 5th round si Fergal McCrory sa SUFA Boxing 05. Iyon ang kanyang debut sa lightweight division. Sa ngayon wala pang opisyal na anunsyo sa susunod niyang laban. Pero ayon kay Magsayo may kontrata siyang lumaban nang hindi bababa sa 3 beses kada taon sa SUFA. Kaya asahan natin ang anunsyo sa mga susunod na buwan. Kaya ang tanong para sa inyo mga kaboxing, kung magtatapat si Mark Magsayo at Shakur Stevenson sa ilalim ng SUFA Boxing, may tsansa ba ang Magnifico ng Pilipinas na gulatin ang mundo? Comment nyo ang inyong hula sa ibaba. Samantala, kaya nga ba ng isang Pinoy na tapatan o higitan pa ang bilis ng nag-iisang The Monster na Oya Inoue? Ito ang matapang na pahayag ng ating pambato na si Carlames Wonderboy Martin sa kanyang naging panayam sa Bilyonaryo News Channel. Diretsahan niyang sinabi na kung sakaling magkarap sila ng pound for pound king, kailangan niyang higitan ang pamosong bilis ng Hapon. Pero hindi lang basta laway ang dala ni Martin. Ayon sa kanya, may nakaanda na silang solidong game plan para masigurong hindi sila madodomina o mahuhuli sa laban. Bilang WBO top contender, mukhang seryoso ang kanyang kampo na basagin ang lupit ni Inoue. Isang matapang na pahayag mula kay Carlames Wonderboy Martin. Siguradong hindi madaling tapatan, lalo na higitan ang bilis at bagsik ng isang pound for pound king na tulad ni Naoya the Monster Inoue. Narito ang ilang punto kung bakit crucial ang naging payag ni Martin. Bilis laban sa bilis. Kilala si Inoue sa kanyang pambihirang hand speed at timing na kadalasang nagpapabagsak sa kanyang mga kalaban bago pa nila makuha ang kanilang ritmo. Kung kaya itong tapatan o higitan ni Martin, malaking benta ito para sa kanya. Ang kaalagaan ng game plan, hindi sapat ang lakas lang kay Inoue. Kailangan ng matinding sining sa depensa, pag-iwas sa kanyang mga body shots at counter punching. Ang pagkakaroon ng nakahandang plano ay nagpapakita ng seryoso ang kampo ni Martin sa pag-aaral sa galaw ng kampiyon. Bilang isa sa mga top contender sa super bantamweight division, hindi malayong magtagpo ang landas nilang dalawa sa hinaharap kung mananatili si Inoue sa timbang na ito. Isang kapanapanabik na laban ito para sa mga Pinoy boxing fans kung sakaling matuloy. Sa tingin nyo mga boxing fans, sapat na nga bang bilis at tamang diskarte para mapatumba si Inoue o masyadong hilaw pa si Martin para sa Monster? I-comment ang inyong hula.